Welcome back po sa Panahon TV. Para nga naman po malaman po natin ang inaasahan lagay ng panahon para po sa araw na ito ng Miyerkules. At para rin po ma-update tayo dito po sa lagay ng Bagyong Jose na patuloy po nating binabantayan. Makakasama po natin ngayong umaga ang isang weather forecaster na Pag-asa, walang iba kundi si Mr. June Galang. Good morning, Mr. Galang. Maraming salamat, Amor, at magandang umaga din sa iyo. Mr. Galang, ano na po bang update natin dito po kaya Bagyong Jose? Ano na ba ang latest location po nito? At ang tanong po ng marami, kailan po ba ito tuluyang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility? Huling namataan po ang Bagyong Jose sa layong 770 km po east-northeast ng Itbay at Batanes at taglay po ang lakas ng hangin na umaabot sa 150 km per hour yung malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot po sa 185 km per hour. At kumikilos po ito pahilaga sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Kapag nagtuloy-tuloy po sa ganitong bilis, hanggang bukas po ng umaga makakalabas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Okay, so ayan po mga kababayan, narinig naman po natin na maaari po nga bukas ay tuloy na pong makalabas ng ating par ito nga Bagyong Jose na patuloy po natin nga tinututukan dito po yan sa Panahon TV. At a follow-up question lamang po Mr. Galang, tungkol po dito sa speed nito po nga si Bagyong Jose dahil kumpara po sa mga nakalipas nating bagyo na binantayan ay ano po bang dahilan bakit po tila mabagal yung pagkilos ito nga nasabing bagyo? Ang dahilan po niya itong high pressure dito sa northeast na bahagi nitong bagyo ang siyang nakakaapekto sa bilis at pagkilos ng bagyong si Jose. Kaya medyo may kabagalan po ang kilos nito. So ayan po, naintindihan po natin na bukod pala dito sa movement o yung direction nito po nga binabantayan po natin mga bagyo. Meron din pong epekto ito nga ridge and high pressure area dun po sa bilis na tinatahak po nito nga mga bagyo na pumapasok dito po yan sa loob ng ating area of responsibility. At Mr. Galang, eto naman po inaabangan po ng karamihan, ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon para po sa araw na ito ng Miyerkules? Magiging maulan pa rin po ba ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa? Ito po mga kababayan natin sa Ilocos Region na ng probinsya ng Zambales, patuloy po makakaranas yan ng mga monsoon rains at paalala lang po, maaari po yung magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi po ng Luzon, patuloy po makakaranas ng mga paminsan-minsan pag-ulan. Ang mga kababayan naman po natin sa Visayas at ang Mindanao, mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog po ang pwedeng maranasan ngayong araw na ito. So mapapansin po natin na compared po kahapon, ngayon po inaasahan na po natin ang pagkakaroon ng improving weather sa bahagi po ng Visayas dahil nga po concentrated na po yung ating mga pag-ulan dito po yan sa atin sa bahagi ng Luzon. Kaya paalala po namin sa lahat, kung kayo po ay lalabas sa inyong mga tahanan, huwag po natin kakalimutan ang magbaon ng mga panangga sa ulan. At ang alamin po natin yung mga areas kung saan makakaranas po ng maulang panahon ngayon. Alamin naman po natin itong sea condition po. Ano po ba ang nilalaman ng inyong nalabas sa gale warning para po sa umagang ito? Sa ngayon po, patuloy pa rin nakataas ang gale warning natin dito sa Hilaga, Silangan at kanlurang baybayin dagat ng Luzon. Kaya paalala po sa mga kababayan natin na mangingisda na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat, hanggat maaari po, umiwas po munang pumalawat sa mga nabanggit na baybayin. At eto naman, Mr. Galang, Agosto rin po noong nakaraang taon, naranasan rin po natin ang hagupit ng hanging habagat. Yan naman po ay sa pananalasa naman o pag-iral ng bagyong maring dito po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil nga po sa buhos ng ulan ay lubog po ang ilang areas dito po yan sa National Capital Region at ganoon din po sa mga karati po nating probinsya dahil nga po ito sa mga pag-ulan na naidulot ng hanging habagat. So kung babalikan po natin yung panahong iyon, ano po ba yung mga datos sa naitala po ng Pag-asa, lalong-lalo na kung pag-uusapan po natin itong ating rainfall data? Tama po yun. August 17 to 21 noong nakaraang taon, pumasok po o nabuo sa ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Maring. Although hindi po siya naglandfall sa alinman panig ng ating bansa, na-enhance po niya yung habagat na siyang nagbigay po ng mga paulan dito po sa mga sumusunod na areas. Nagkaroon po ng August 17 sa Ilocos Sur, nagkaroon po ng 201.8 mm. August 18 dito po sa Sangli sa Cavite, 335 mm naman po. August 19 sa Sangli, Cavite rin, 475 mm. August 20 sa Science Garden dito po sa atin sa Quezon City, 225 mm. At August 21 dito rin po sa Science Garden, 166.1 mm po ang naitalang paulan.
Ayan po mga kababayan, nagkaroon po tayo ng short recap dito po sa naranasan po nating dami ng ulan. Dahil po ito sa hanging habagat na pinalakas po ng bagyong Maring na matatandaan po ng ating mga kababayan. I'm sure po, no, lalong-lalo na po dyan sa may Cavite dahil nga po nakapagtala po tayo ng highest rainfall na umabot po ng more than 400 millimeters of rain. So ayan po, patuloy po nating babantayan ko nga ito nga bang hanging habagat ngayong buwan na ito, August 2014, ay ganito rin kaya katindi ang magiging epekto dito sa ating bansa. At ang panghuling katanungan na lamang po, Mr. Galang, bukod po dito kay Bagyong Jose na kasalukuyan po nating binabantayan, ay meron pa ba tayong ibang nakikitang weather disturbance na posible po nga pumasok o sumunod dito po kay Bagyong Jose? Sa ngayon po, wala tayong namamata na anumang low pressure na pwedeng pumasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility sa loob po ng 2 hanggang 3 araw. Kaya medyo magiging maayos po ang panahon natin sa mga susunod na araw. Okay, maraming salamat po Mr. June Galang sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman na rin para po sa ating mga viewers ngayong umaga. At yan nga po mga nakala po nating impormasyon para po sa umaging ito. Maraming salamat po sa pagtutok sa aming programa. Tandaan niyo po na bago ma-like sa Facebook, panahon.tv or follow us on Twitter at Panahon TV. At syempre, welcome po kayo sa aming website at www.panahon.tv. Abangan niyo po kami mamaya sa Balitaan, Good Morning Boss at syempre sa Oras-Oras sa Panahon TV Express. Dito lang po yan sa Telebisyon ng Bayan. Live mula sa Pag-asa Weather and Fall Forecasting Center, ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor Larosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat and happy Wednesday. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.